tanong. Ano po? Sumasagot talaga yun, no? Ayan. Ito pa ang tanong. Saang aspeto gusto natin maranasan ang tulong ng Diyos? Dahil ang topic po natin ngayon, pag-uusapan, ay about God's help. Kaya ito po yung tanong, saang aspeto gusto natin maranasan ang tulong ng Diyos? Ayan, comment po natin yung ating pong mga sagot. Naku, napakarami po niya. Sa lahat po na magko-comment ngayon, anong tanong, Sister Mylene? Ay? Saang aspeto daw po natin, ng buhay natin, opo, gusto maranasan ang tulong ng Diyos. Sa lahat po ng sasagot at makikisa, meron po kayong spiritual manok mula kay Sister Jeng. Marinig niyo po, Isa po kayong hita. Yun, Ayan. na spiritual fried chicken sa lahat po na magko-comment. Ayan. Tiging isang spiritual hita ng manok. Waiting na po. Opo. Hello Ayan. po, Brother Andre Canto ng TRL, Kalawan. Kabuyaw, Laguna. Hindi, Kalawan. Ay, Kalawan, Laguna. Hello po. Ayan, Ayan. Pastora Ani, parang Opo. ang ganda-ganda naman ng topic mo. Kasi talagang ang Diyos, kailangan po natin yan sa araw-araw nating buhay. Pag wala po tayong Diyos, ano ba? Paano ba yung We tulong are na... nonsense. Hopeless tayo. We are pag wala ang nothing. Diyos. Tsaka anong tulong yung natatanggap natin, no? Okay, sabi ni Ate Emerald sa lahat ng aspeto, pwede mo ba sa pagkakataong ito, specific, kasi isang spiritual manok lang naman po ang inyong marinisip. Kaya, be specific daw po. Ayan. Ay, be specific, Ate Faye, Ate Opo, Jessica. Sa lahat po. Opo. Be Kailangan- specific daw po, be specific. po. Be specific na po, recovery. Ayan, kaya ano, Naida, Be full specific pa. Recovery. Ano pa? Mas Full specific pa. Yung isa lang para maganda. Isang Si aspeto. Pastor Allen, kasi may sagot na, kaso mamaya na yung sagot niya. Sino? Kayo po, di ba may sagot na kayo? Wala. Ako po ang sasagot na. Yes, Sa sige, aspeto sige. po ng pera. Oh, kasi yun. Kung ano yung specific. Opo, yung... Specific. Opo. Yun. Ayan. Pera, Katulad ko po, Lord. pera. Talagang, kasi Sabi ko si sa iyo, Ate mga Jessica talaga. sabi ko sa iyo, mga strong survivors sa team abroad, ano yan eh. Active yan eh. Kita nyo, sinabi na nga specific. Sa lahat pa rin. Sa lahat ng aspeto, lalo tigit sa kaligtasan. Sabi ko, ayun. Yan, kay Mamo ayun. Shirley. Mamu. Sa mga times na kailangan ang major decisions at sa mga panahon na nakaharap ako sa matinding temptation. Uy! Ay, natatempt. Ano kay major decisions at, At major temptation? temptations. Matindi daw eh. Matindi. Uy, matindi yan, Ninang, ha? Mamo, may matindi ka pong ano. May sinasabi si Ate Jangpad kanina, sabi Ate Jangpad kanina, may sinasabi ka eh. Biglang na, ano lang eh. Yung pera. Ay, yung pera. Oh. Kailangan Mayaman ka na. Kailangan ni Ate Jag ng pera kasi Tama. pambili ng gluta. Oh, mayaman Ayan, na. kay Nanay Elizabeth, Yan. kalakasan po at provision po. Ayan. Ayan, napaka-specific Ayan, kalakasan ano yun provision. natin? Kailangan talaga Kalakasan. ni Nanay Elizabeth yan. Oh. Mamo Shirley, ayan, Okay. na ulit-ulit. Matinding temptation at major decisions. Siguro Opo, ayan, napakahirap talaga niyan. Ano Kailangan kaya talaga yung natin ano? ng tulong ng Diyos Oo, dyan. tulong ng Diyos sa mga major na yan. At hindi lang po si Mamo Shirley ang nakakaranas niya, lahat po tayo. Oo, tama. Matinding temptasyon. Ayan, bago po yung magbasa uli, basahin ko lang po yung mga kasing kahulugan Ayan. ng patungkol sa help. Okay. Ang mga kasing kahulugan ng help, ito po ay assistance. Ah, Ano yun. po yung assistance? Alalay. Alala. Diba? Ibig sabihin, may taong tutulong. Ano Oo. po? Aid. Anong ibig sabihin ng aid? Parang first Parang first aid lang po, di ba? Lunas. Oo, di ba? Lunas. Paunang lunas. Oo, paunang lunas. Support, advice, at guidance. Ayan. Yan po yung Ang lalim- mga dahil kasing pala- kahulugan ng Ng help. help. Opo. Kaya nga alam niyo po, speaking of help, tumaas na ang PhilHealth ngayon. Kailangan talaga. Sabi ko sa, Naipasok pa ni Pastor. sabi ko kasi sa Walter, sabi ko, magbabayad po ako ng PhilHealth. Mm. Tinanggap naman. Okay, Nakatulong naman ba? Nakatulong naman ba sa'yo? Yung PhilHealth. Oo, nakatulong. Kasi talagang tulong Kasi naman yung- yun eh. Oo, kasi yung iba parang ayaw na mag-control ng PhilHealth. Ay, tumaas. Tumaas Oo, na sobrang naman. Tumaas ang PhilHealth ngayon. And sabi ko sa Walter, ano po yan, ma'am? Pipirma po ko sa PhilHealth. Binigyan naman ako ng form. Oh. Kaya, di ba yun? Nabago na po pala, no? PhilHealth. Pasok pa rin naman kasi, di ba? Nakakatulong naman talaga. Sabi nga nung kausap namin, oy, Ngayon lang nabago. Ngayong oras na sabi nga, oy, may nagsasabi atin ka ng midweek service. Oh, Ah, midweek. Oh, pasok naman kasi talaga midweek.
Nabasa ko yun. Parang nabasa ko yun. Mm. At sabi, sabi po ni Ate Beth Centino, ang haba naman kasi ng pangalan mo, Ate Beth Constantino Silangan Centino, sa paglilingkod at sa panahon ng mga challenges ng sa buhay. O yun, kailangan ng tulong ng Diyos. Oy, Opo, si kailangan Pastor Ruby, nakikiisa sa atin ngayong Opo. umaga. Akalain mo po yan. Kalusugan, wisdom dyan. Lagi help ng Diyos. Decision making. Opo, totoo po yung pastora. Decision making. Ate Marini, sa lahat ng aspeto ng buhay, Ate Marini pa, pwede po specific lang po. Galit na Ayan. po ako. Ate Jejo Bereche, Ano yan? I need God's help para manatili ako sa kliyente ko sa work. Ayun. Dahil sa panahon po na ito, mahigpit ang competition, marami ganon. nang magagaling. Favor at help ni Lord ang Ah. magpapastand Alam out mo, sa amin. Sister Che, ang kilin mo, mananalo ka sa Miss Universe. Pagpalain ka ng Diyos. Matindi ang competition. Opo nga. Sumali Kasali ka doon, Pastor Allen. Mm-mm. Pwede po ba? Sumali din ako. Oo, matindi competition yan. Ate Marlene Diyan ang Saladaga, yan, active na active. Kung di ako gising na gising. nagkakamali, talagang brain yung... Labanan dyan Oo, eh. labanan dyan, ano. Oo. Alam mo ba si Ate Marlene, 5 hours ang pagitan natin yan, pero gising na gising pa, Ay, no? 5 hours. Opo, 5 hours. Bali, ngayon, kung anong oras na ngayon, 8, o di mga ano. Tanghali na sa kanila. Hindi, 3 o'clock na madaling araw. Ano ba? Opo, paatras. Paatras. Sabi po ni Ate Marlene Saladaga, sa akin po yung kaligtasan at kalakasan ng physical ng katawan at yung connect ng Lord sa mga tao na nakakasalamuha ko ngayon dito sa Saudi. Ayan, yun ang kailangan ng ng Lord, tulong sa Lord. Jesus' name. Sabi ni Nanay Linda Ramos Lam, Ate Jeng, Through healing of the spirit, body, and soul. ayan. Amen, Jesus' name. At sabi naman ni Ate Emerald Brilliant, I love you, Jessica Pal. Sabi Sabi nga ni niya. Pastor Ruby. Basta Basta kailangan kailangan ko ang Lord sa buhay Gusto ko. ko yung salita niyang basta. Nararamdaman ko yan. Basta. Kaya pala naka-highlight, basta. Basta ang kailangan ko, ang Lord sa buhay ko. Amen. Parang di ko kasi masabi na isang bagay o aspeto ko lang. Kailangan ang Lord, ayun. Di mali na tayo. Sabi sa'yo, may meaning pala yung basta. Kasi I need the Lord desperately sa buong basta. buhay ko. Basta siya. Ayun. Ito. Ayan. Si Ate Facebed. Ayan. Ayan, Si Ate Marini mo na. Sumahabol sa Ate Marini, Pastora Aning, no? Health Sabi and po, stuff. ito na po, nanginginig pa, hehehe, health and work. Ay, health and wisdom po. Ayan. Health and wisdom. Ate Faye Smith, continuous guidance with family, health, and work. Ayan. Tapos tawa si Ate Emerald. I love you, Jessica Palt. Wisdom from God. Wisdom from God po, sabi na Elizabeth Tan. Ayan, si ate, Ate Jeng, paano po yung kay Ate Edith? Araw-araw po sa buhay namin, lalo na po kay Justin. Opo, ayan. Lagi natin kasama sa prayer yan. Ate Odette Gumapas, yung mga nawawala at nanghihina po sa paglilingkod ay manumbalik na po, mag-alab na pong muli. Ayan, amen. Ang galing naman ni Ate Odette, no? Yung di po siya makasarili talaga. Grabe. Gusto ko yung hindi siya makasarili talaga. Hindi si Ate Odette, alam mo, neto ko lang po siya nakikilala. Napakabait po talaga oo. niyan. Tapos ang cool-cool po niya. saka namimiss na natin. Cool-cool. Ano yung cool-cool? Ano yung Wait na mo, pasensya na po sa bibig ko, ha? Hindi, Justin, subuhan mo nga to ng mani. gusto ko yung gusto ko yung pag sabi ni Jackpot na, sabi Jackpot, ewan ko dyan, ewan ko sa yote. Ewan ko sa'yo, ate, kanina ka pa eh. Parang loading ka lagi, kanina ka pa eh. Ayan na, kaya kay Ate Jing. Ngayon niya lang ako nakasama. Ate Jing, sorry na. Parang need pa nang magkape ni ate. Ang sarap nga po ng kape. Thank you po, Pastora Ruby. Hindi, kaya po, Naiyak si ate, si Pastoral. kaya po ganito po yung salita ko. Kasi nagmumug po ako ng Listerine kanina. Nalinis na wala Parang yung may mga- tatlong agiyap si Sir, ate mahimik. Anong agiyap? Yung ano po, singaw. Kaya nga po nagmumug na nga po ng Listerine kanina. Sabi ni, Grabe kasi si Maylene, parang may galis ka. Ay, hindi ko po alam na yung kulkul po ay gali. Sorry na, ma'am. Ate Odette, Ano pa po siya loading? mahal na mahal Pasensya kita, na alam po. mo yan. Sa Sabado, magkita po tayo sa Bible study. Ako po talaga yung mahal na mahal kita. Lilibre po kita ng Pansit Canton. Eh, seryoso po tayo. Si Ma'am Sa pagbabasa Bambi. kay Ma'am Bambi. Opo, si seryoso na. Ayan, Opo. naku. Si Ate- Mami ni Brother Beans. Opo. Parang ayoko na Mami po ni Brother Vince, yung palaging may kalakasan ng katawan sa aming pamilya. Ayan. Ate Bambi sa munisipyo po yan, no? Kapangalan niya po yung kaibigan ko din sa munisipyo, si Ate Bambi din. Magkapangalan sila.
Sabi ni Pastor Alan, bakit pinagtatawanan niya ako, Ate Maylene? Sumagot ka po, Pastor Alan, kasi na-bless po kami sa Word of God mo kagabi. Oo, Ikaw sa naman po ang Petro. mag-share ngayon. Tsaka sa marshmallow. Opo. Oo. Pwede po may palibreng marshmallow kasama po nung Ayan, yung ayan. tinitinda yung chicken pastil. Ayan, praise God. Tsaka, sabi nga ni Mami Odette, I love you daw. Ay, thank you Oo. po. Ayan. At first time ako mababan ngayong morning devotion Thursday edition. Tingnan mo si Mami Odette, di ba? Para siyang si Jesus Christ. Kahit nagkamali ako sa kanya, I love you pa din. Oh, di ba? At saka daw ang Mama Mary. Mama Mary. Hello po, Mama Mary. Ala. Parang may ano ba yan? Pasensya na po Basta Pasari, Pastor Ani, okay ka lang ba? Namimiss na po natin yung Oo. anak ni Ate Odette. Si? Si... Puntahan mo kasi. Ah? Puntahan mo. Sino ba si, Yung nauna. Si Regine. Regine. Oo. Ah. Si Regine. Ay, oo, atin yan. Ayan, Okay. si Kumarsis, Ate Edna de Mesa. Right now po, right now po, complete healing po para kay Sophie. Amen. In Amen. Gusto ko yung gusto ko yung kumarsis. Opo, Kumarsis ko yun. Pinagsama na yung kumare tsaka yung Sis, sister. opo. Right now po, complete healing po para kay Sophie. Nahihirapan po kasi sa ubo niya. In Jesus' name, kagalingan po para kay Sophie. Oo. Happy birthday, Sophie! Kumarsis. Alam mo kasi naalala ko tawag ko kay Lasho husband. Pinagsamang husband tsaka friend. Husband. Kaso, friend lang talaga. Oo, ayan. Hindi na tuloy sa Ayan, happy lang. Ayan, basta kumarsis pa. Kumarsis, para sakit. Kanina, cool. Ngayon naman, Kumarsis, pasensya na po talaga. Alam niyo po ba, 1 o'clock na po kasi nakauwi ng bahay kagabi. Dahil ano yan masahista kasi siya. Opo. Ate Jen, alam mo ba masahista ka? Baka gusto mo. Opo. Ay, oo, nagpapamassage yan. Sige po. Bali, isang hitang spiritual na manok lang. Kailangan. Okay, praise God. Ayan. Pastora Ani, bakit yan ang tanong mong God's help? Ayan, ang ating pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos sa umaga pong ito ay ating pong babasahin sa unang Samuel, Kabanata 7, talata 7 hanggang 14. Gusto ko yun yung sunod-sunod na 7 ha. At saka nung nakaraan kasi merong mga nabanggit na na patungkol dun sa 7. Tapos naalala ko yung mga 7 yung mga nabasa ko sa Bible na patungkol dun sa 7 din, sa 7. No, 7 Ano- bowls, oo. 7 Ano po bang ibig sabihin ng pastoral len? 7? perfect sa numerical, sa numerical bibliology, ibig sabihin niya perfect. Okay. Kaya po pala favorite ko yung Lucky 7. Ayan. Ayan, basahin ko na po, no? Ay, Sige, ma'am, sige. ka basa. Ako na lang po. Sige. Pwede ba magsalita kayo ni Sir Jengpot? Salita kayo ng verse. Ayan, verse to siya, verse. Sige. Ayan, Para... sige, mauna ka na, Ate Jengpot. Nabalitaan ng mga Palisteo ang pagkakatipo ng mga Israelita, kaya't humanda sila upang digmain ang Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan nila. Wait. Alam mo, ang mga Israelita, mga mistisa yan. Nagkaroon ng ita sa mga Naku po, patawarin po tayo ng Diyos. Buti na lang din na mahal na araw. Kasi alam mo yung mga nagbabasa sa passion, tapos tatawa ka pag nagbabasa ka ng Word of God, kukurting ka talaga sa singit ng nanay mo. Ayan. Sige, Ate Jen, go. Verse 7 po ba? Or, ayan mismo. Nabalitaan ng mga... Grabe pagluluha ko, ha? Grabe pagluluha ko, ha? Nabalitaan ng mga Filisteo ang pagkakatipo ng mga Israelita, kaya tumanda sila upang digmain ng Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Filisteo. Sinabi nila kay Samuel, "Huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Filisteo." Nagpatay si Samuel ng isang pasusuhing tupa at sinunog niya ito ng buo bilang handog kay Yahweh. Nanalangin siya na tulungan ng Israel at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. Samantalang naghahandog si Samuel, palapit ang mga Pilisteo. Ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malalakas na kulog at nagabi sila ng mga Israelita. Mula sa Mispa, hinabol ng mga Israelita ang mga Pilisteo hanggang sa Betkar at pinapatay nila ang bawat mahuling kalaban.
Pagkatapos, naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Natalo nila ang mga Pilisteo at hindi na nangahaspang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Nabawi ng Israel ang mga lungsod at lahat nilang lupain na nasakop ng mga Pilisteo, mula sa Ekron hanggang sa Gat. Nakipagkasundo rin sa mga Israelita ang mga Amoreo. Ayan, okay Ayan. na po. Akala ko meron pa, nabitin tuloy ako. Ayan, may mga sumagot pa si Pastor Arnel de la Oh, Cruz. sige, basahin natin yan sa pastor. Pastor Arnel de la Cruz, in having courage and strength in different endeavors. Happy birthday, Mia. Birthday pala ni Yes. Mia. Opo. Apa. Birthday din ni Faye, ni Incheck. Alak natin, Ami. Birthday din. Kina. 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 Ayan. Ayan, doon sa ating pong binasa, sabi doon sa verse 9, yung verse 9 na binasa natin. Nagpatay si Samuel ng isang pasusuhing tupa at sinunog niya ito ng buo bilang handog kay Yahweh. Nanalangin siya na tulungan ang Israel at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. Sabi nga dito sa kwento dito sa ating pong mga binasa, ang mga Pilisteo. Doon sa verse 7, nabalita ng mga Pilisteo ang pagkakatipon ng mga Israelita, kaya't humanda sila upang digmain ang Israel. Kaya nanalangin po si Samuel dahil itong mga Pilisteo, ang mga Israelita po ay didigmain. Kaya merong digmaang magaganap. Kaya natakot itong mga Israelita, kaya't ang sabi po doon sa verse 8, sinabi nila kay Samuel, huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Pilisteo. Ang hinihingi nilang tulong sa Diyos, dahil nga didigmain sila ng mga Pilisteo ang hinihingi nilang tulong sa Diyos, yung sila po ay maligtas doon sa digmaan. At alam niyo po, dito sa mga talatang binasa nga po natin, sa verse 10, sabi doon, samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ang palapit. Ayan, naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Pilisteo. Ikaw, Ate Miley, halimbawa na may kaaway ka, may kalaban ka. Tapos, nabalitaan mo, may pupunta sa inyo na kinatatakutan mo. Ano mararamdaman mo? Syempre po, una mangangatog yung katawan ko. Joke lang. Hindi, syempre po, pag alam ko na may kalaban na paparating, kahit nga po wala pa, di po ba, pag nakakabalita po tayo ng mga digmaan, ganyan, na malapit lang po sa atin, talagang kinakabahan po tayo, tapos mapapadasal na lang po talaga tayo na, Lord, tulungan mo kami, ilayo mo yung mga masasamang gawain, ganyan, at lagi kaming magkaroon ng kaligtasan, lalo na po pag may pamilya ka po, kasi lagi kang takot di Oo. ba? Di ba minsan nakakabalita tayo ng mga magnanakaw, Opo. di ba? Lolooban yung bahay. Mm. Bagamat sa atin, parang wala namang mawawala sa loob ng bahay. Pero di ba, nandun pa rin yung parang nag-aalala kaba. tayo, naku, baka pasukin yung bahay natin. Baka mawala Hindi po yung lang kasi kaldero yung- nating butas, di ba? Sayang Hindi naman. lang yung mga bagay. Opo. Kasi yung pwedeng mawala. Kasi pwede kang saktan nila, Opo, di ba? Gawa ng opo. masama. Mm-mm. Ngayon, di ba, Ate Jengpot, halimbawa, ngayon sa panahon natin ngayon, di ba, sobrang init, katunayan, nawalan ng pasok ang mga school. Anong nararamdaman niyo po? Na parang andito yung banta ng talagang sobrang init, katunayan nagsuspinde ang mga classes. Dun nga po sa anak ko, kasi syempre, di ba, may anak na tayo. Medyo nagwo-worried nga rin po ako dahil nga mainit. Tapos yung sakit, may sakit nga pong may kumakalat virus. ngayon sa mga bata. Kaya nagwo-worried po ako para sa anak ko.
Yun, talagang nag-aalala din. Ano, Pastora Len? Sa iyo po, ano po ang kinatatakutan mo? Parang pinag-aalala mo. Parang hindi ka makasagot. Ipis? Walit na bagay lang Nasakit ipis ng na yan. ipis. Kaya kong tapakan yan. Ay, may ibis po. Pinag-aalala? Ano pa? Wala. Walang Eh, yung kinatatakutan. wala pa akong na, Wala pa naman. wala pa naman. Ayan. Yung maghiwalay kami. Di, wala pa. Nino po? Ayan, kay Sister Che, may... Ayan, sabi ni Ate Che, kahapon lang po may malakas na lindol sa Taiwan. Opo, pinakamalakas daw po sa loob ng 25 years. Akalaan mo yan, no? Oh, Lord Jesus' name. Ang lakas Ayan. nun. Gaya nga po nung binasa natin, sa verse 10, sabi po doon, samantalang naghahandog si Samuel, palapit ng palapit ang mga Pelisteo. Sa pwede po sa NLT. English, ayan. Just as Samuel was sacrificing the burnt offering, the Palestinians arrived to attack Israel. But the Lord spoke with a mighty voice of thunder from heaven that day. And the Philistines were thrown into such confusion that the Israelites defeated them. Ang ganda kasi dito sa verse 10, di ba? Doon sa Tagalog kasi, kumulog, kumidlat, di ba? Sabi doon sa verse 10, ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamagitan ng malalakas na kulog at nagapi sila ng mga Israelita. Di ba, nalaman ng mga Pelisteo na naroroon yung mga, nagtitipon doon yung mga Israelita. Ngayon, binalak nila na lusubin itong mga Israelita. Sa takot ng mga Israelita, kasi malalakas ang mga Pelisteo eh. Sa takot ng mga Israelita, sabi kay Samuel, huwag kang titigil. Huwag kang titigil sa verse 8. Huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami. Amen. At yun nga yung hiniling ni Samuel na iligtas sila. Kaya dito sa ating pong mga binasang mga salita po ng Diyos, sa verse 12, sabi po doon sa verse 12, pagkatapos, 'di ba, ginulo na ni Yahweh ang mga kalaban, ang mga Pelisteo sa pamamagitan ng malakas na kidlat. Kidlat po ba o kulog? Ayan, malalakas na kulog, kaya nagapi sila. Kaya doon sa verse 12, sabi po doon, pagkatapos naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer ng ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Dito po natin makikita, di ba ang tanong ko po kanina, saang aspeto gusto natin maranasan ang tulong ng Diyos. At dito din naman natin nakita kung ano yung paraan ng Diyos niya tinulungan ang mga Israelita at kung ano ang naging resulta po nito sa mga Israelita. Nagkaroon po kasi ako ng tanong sa isip ko. Yung pagkakasi merong mga bagay na sila ay ginagawa, tapos meron silang mga bagay na napagtagumpayan, o kaya ay merong mga nangyari doon. Yung lagi sila naglalagay ng bato, Pastor Alen, kung matatandaan mo, lagi sila naglalagay ng bato. Ngayon, nag-search po ako kung ano po yung ibig sabihin kung bakit gumagamit sila ng bato. Katulad 'di ba sa Joshua chapter 4 verses 20 to 24 yung
tumawid sila sa Ilog Jordan. Pagkatawid nila doon sa Ilog Jordan, naglagay sila ng 12 bato. Tama po ba, Pastor Alen? Naglagay sila ng 12 bato na ang ibig sabihin po noon, iyon yung 12 tribes. Tama po ba, Pastor Alen? Kaya, iyon ay, sabi po doon, stones, kung bakit gumagamit sila ng bato sa Bible, stones as a memorial monument, nagiging monumento, o pag-alaala. Sabi rin po sa Mark chapter 16 verse 3, ito naman po yung ginamit yung bato para takpan yung pinaglibingan ng ating pong Panginoong Jesus. Marami pa po eh. Sabi rin po sa Joshua chapter 8 verse 31, stones as altars for worshiping God. Yung bato ay ginagawa nilang altar. 'Di ba naalala po natin ang pangalan nito, si Abraham, 'di ba? Tama ba, bato? Bato, nagsalansan siya ng mga bato. Tapos doon niya ilalagay si Isaac bilang paghahandog, di ba? Stones as altars for worshiping God. Sabi rin po sa Deuteronomy chapter 21 verses 18 to 21, stones as weapons of delivering justice. Doon naman mababasa po natin na kapag ang isang tao ay gumawa ng kasalanan, ng masama, ang ginagawa po nila, di ba, ang mga Hudyo, kumukuha sila ng bato at yun yung pinambabato nila, yun yung ginagamit nila hanggang sa mamatay yung nagkasala, yung gumawa ng kasalanan. Kaya sabi doon, materials for, sabi doon, weapons of delivering justice. Sabi din doon sa John chapter 8, yung babae namang nahuli sa pakikiapid. Ayan, nabitin na yung pakikiapid, po. Yung sa John chapter 8, di ba, yung babaeng nahuli sa pakikiapid. At yung sa Acts chapter 7 naman po, verses 54 to 60. Yung si Stephen, tama ba? Si Stephen, binato nila hanggang sa mamatay. Gagamit yung bato. Iyan yung mga dahilan kung bakit gumagamit sila ng bato. Po? Parang si Darna lang, Ate Maylene, po? Ako gumagamit din po ako ng bato eh. Huwag natin Maylene. Hindi, sa hot stone, sa massage. Ay, opo, di ba? Hotstone. Baka mamaya iba na naman ibang yun. bato na may nasa isip Baka niya. mamaya ibang bato na naman Mukha lang yung- po akong addict, pero hindi po ako gumagamit ng bato. mamaya hindi na LTO yung... Ayan. Tuloy po tayo. Sabi po dito, sa paanong paraan naman ibinigay ng Diyos ang tulong niya. Doon sa ating pong binasa, paanong paraan ibinibigay ng Diyos ang tulong niya o paanong paraan ibinigay ng Diyos yung tulong niya doon sa mga talatang binasa po natin. Sabi po doon sa verse 10 nga po, samantalang naghahandog si Samuel, palapit ng palapit ang mga Pilisteo, ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamagitan ng malalakas na kulog at nagapi sila ng mga Israelita. Kaya dito sa mga talatang binasa natin, yung tulong na ginawa po ng Diyos, yun yung paraan na kumulog at nagulo. Sabi po doon, nagkaroon ng confusion, nagulo yung mga Pilisteo at sa pamagitan po noon, nagapi lahat ng kanilang kalaban. Sa verse 10, sabi po doon, nagapi
nagapi ng mga Israelita ang mga Pelisteo. Amen? At meron po akong mga Bible verse na mababasa din po natin ang patungkol sa tulong po ng Diyos. Paanong paraan ibinibigay ng Diyos ang tulong niya? Sa 2 Corinthians chapter 20, verses 9 to 17. Sabi po dito, chapter 20, Second Chronicles. Second Chronicles chapter 20. 9 to 17. Ayan. Kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o taggutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sa sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab at sa kaburulan ng Edom. Mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot na pasuki ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto. Kaya sila'y hindi nawasak. Ngayon, ito po ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana ninyo sa amin. Sa verse 17 po, sabi po dito, verse 17, hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Kung bababasa po natin yung kwento, sabi po doon, di ba, humingi ng tulong itong mga Israelita. Pero sabi doon sa verse 17, hindi na kayo kailangang, sa verse 17, hindi na kayo kailangang lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh. Wala silang ginawa kundi sila ay nanatili. Sila ay naging matatag. Maging matatag. Nanatili. At ang sabi nga po doon, pagtatagumpayin kayo ni Yahweh sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Alam niyo po, ang ginawa ng mga Israelita nito, di ba? Nagpuri sila sa Diyos. Tama ba, Pastora Len? Nagpuri sila sa Diyos. Wala silang ginawa kundi doon sa verse 21, sabi po doon, matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. Purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Yun yung ginawa nila Pero nagtagumpay sila. Wala silang ginawa. Yun yung ginawa nila, nagpuri sila sa Diyos. Hindi sila ang lumaban, hindi pisikalan Hindi sandata, hindi tabak, hindi mga armor. Pero nagtagumpay po sila. Bakit po? Dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Sabi rin po sa Psalms 121 verses 1 to 8, Psalms, ayan. Doon sa mga burol, ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan.
Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Ayan, doon sa mga talatang binasa po natin, sabi nga, gabit araw, naroroon ang Diyos. Sabi 'di ba sa verse 1, saan manggagaling yung aking tulong? Anong tulong yung ipinagkaloob ng Diyos doon? Na sa bawat sandali ng ating pong buhay, naroroon yung kanyang protection. Amen. Napakalaking tulong, napakalaking biyaya ng Diyos sa atin po yun, di ba? Tayo, nag-aalala tayo sa tuwing gabi. Di ba? Kanina natanong kita, Sister Maylin, kahit sabihin, walang mawawala naman sa atin pagka nabalitaan natin na may magnanakaw. Pero nandun yung pag-aalala natin eh. Bakit? Kasi hindi lang naman yung mga bagay yung pwedeng mawala. Maging ang buhay ng tao, pwedeng pinsalain kapag may mga taong, may mga masasamang tao. Amen? Amen. Kaya sa paanong paraan, doon sa 2 Chronicles, di ba? Yung tulong ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, yung kumilos sa kanila. Sa Psalms 121, yung protection ng Diyos naroon sa bawat sandali ng ating pong mga buhay. At sa Exodus chapter 4, verses 12 to 15, Exodus chapter 4 verses 12 to 15. Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Sagot ni Moises. Dahil dito nagalit si Yahweh kay Moises, sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Libitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Dito naman sa mga talatang binasa natin na to, sabi ni Moises kasi, wag na ako yung suguin nyo sa pakikipag-usap sa paraon. Iba na lang. Kasi nga, ang dahilan niya, utal, bulol. Pero sabi po doon sa mga talatang binasa natin, tutulungan kita kung ano ang inyong sasabihin. At meron pa siyang ibinigay na tao na tutulong sa kanya sa lahat ng kanyang sasabihin. Amen? Na ang Diyos, gumagawa siya ng mga kaparaanan, gumagamit siya ng mga tao para yung tulong niya maranasan ng isang taong humihingi nito. Amen? At sabi rin po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sabi po doon, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Sa ibang saling kasi, nabasa ko yung tulong, ginamit yung tulong. Ang tulong ko ay sapat sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Kaya dito naman sa mga talatang binasa natin, kung paanong, kung ano yung hinihingi nating mga tulong, kung saang aspeto natin gustong maranasan yung tulong ng Diyos, talagang ibibigay niya sa atin. Maaring meron siyang gamiting tao, maaring meron siyang gawing bagay, o maaring siya mismo yung gumawa nito para tayo po ay tulungan sa ating hinihinging tulong para po sa ating Diyos. Amen. Ayan, Sister Mylene, di ba kanina sabi mo,
nung habang binabasa mo ito ay talagang naiiyak ka. Ano po yung naranasan niyo po? Hindi, bago ko po muna i-share yun, tatanong ko lang po kung tama po ba yung paghingi ng tulong sa Diyos. Halimbawa, hingi ka ng tulong sa Diyos, pero parang may condition ka sa Diyos. Condition ba tawag doon? Halimbawa, sasabihin mo, kamukha kasi nung isang Sunday na naghihiling si Pastor, sabi ko, hindi naman po lingid sa iba po, no, yung kalagayan ni Mama. Sabi ko, Lord, pagalingin mo si Mama. Yung sa mga nagawa ko mang mali, talagang pinagsisisihan ko at hindi ko na po ulitin. Basta pagalingin mo lang po si Mama, maglilingkod ako. Lahat gagawin ko. Mali po ba yun na parang binibigyan ko pa ng condition si Lord pag humihingi ako ng tulong? O kailangan talaga, pag humingi ako ng tulong, tulong lang talaga nang galing sa Diyos. Kasi parang na-realize ko po nitong huli, nung mga hindi pa ako kasi nung Sunday na yon, naramdaman ko po yung freedom galing sa Lord eh. Yung mga nakaraang nagkakasakit kasi si Mama, sabi ko, bakit ganon? Ilang buwan na hindi pa rin gumagaling si Mama. Parang naka-question ko, bakit? Pinagaling po siya nung mga nakaraan, pero bakit umuulit? Nung Sunday na yon, sabi ko, Lord, pagalingin mo na si Mama. Yung hindi na talaga ako gagawa ng mga mali, kung may mga mali man ako. Pero syempre, hindi ko naman bilang tao, pero hanggat maaari po, patawarin ako ng Diyos sa mga pagkakasala ko. Pero ang hiling ko lang talaga sa Diyos noon, walang iba kundi kagalingan ng Mama. Kaya, yung pinagdadaanan ko nga po talaga, kasi pag mahal mo sa buhay yung nasa mahirap na sitwasyon, di ba? Doon mo talaga maiisip na kailangan mo yung tulong ng Diyos eh. Bata pa nga lang po ako, Pastora. Kung maikukwento ko lang po, no? Bata pa lang ako, lagi ko namang nararanasan tulong ng Diyos eh. Bata pa ako, muntik na ako malunod, ganyan. Muntik na akong ma-rape, ganyan. Opo. Ang dami ko pong karanasan sa Lord na nabigyan niya ako ng tulong na nung hindi ko pa siya kilala, hindi man lang ako nakapagpasalamat kasi akala ko nakaligtas ako kasi naligtas ako ng tao, dahil nagkataon na naligtas ako. Pero ngayon nakakilala ako sa Diyos, lagi ako humihingi ng tulong sa Kanya. Tapos nung Sunday na yon, sabi ko, Lord, pagalingin mo na si Mama para bumalik na ako sa normal. Kasi nahihirapan din po ako eh. Sa trabaho ko, sa sa lahat po ng aspeto, nahihirapan po talaga ako. Sa financial, sa pang-araw-araw na buhay. Kaya, ayun, sabi ko, nakapag-usap talaga sa Lord, iniyak ko talaga ng todong-todo na mula talaga sa puso ko yung pagsisisi ko, yung talagang paghingi ko ng tulong sa Diyos. Pero natutuwa naman po ako nung Sunday na yon, kinalunisan, nagkasakit na naman si Mama. Sabi ko, ano ba to? Pero nung kinahapunan na yon, nakahanap kami ng doktor na medyo guminhawa yung pakiramdam ni Mama. Tapos kahapon na naman, sabi ko, sasalang ako sa morning devotion, sumakit na naman yung tiyan ni Mama. Sabi ko, Lord, bigyan mo palagi ako ng wisdom, wag mo akong papabayaan, tulungan mo ko. Kumbaga, etong panahon na to, puro tulong ng Diyos po yung yung hinihingi ko po. Kaya, nabibless naman po ako na dinidinig naman po ng Diyos. Pag kasi, ay talagang pinagkatiwala mo po sa Kanya. Pinagkatiwala mo na po lahat-lahat sa Kanya. Ibibigay po ng Diyos. Sabi ko nga sa Mama nung huling nagkausap kami, sabi ko, Ma, alam mo kung ano yung kinakasakit ng puso ko. Kasi bilang Kristiyano, hindi na rin ako takot mamatay eh. Kasi ang kamatayan, di ba, talagang dumadating po. Sabi ko, Ma, kung sakaling dadating man doon, malulungkot ako pero hindi ako magagalit sa Diyos. Bakit niya ginawa sa yun? Kasi kahit ako, pwede niya rin akong bawian ng buhay ngayon. Ang kinakalungkot ko lang, pag yung nararamdaman ko po na mag-isa lang ako, wala akong katulong sa'yo. Yun po kasi yung masakit. Yung pakiramdam mo na pag lumalaban ka, wala kang katulong. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na nakakalapit ako sa Kanya kahit paano siya yung
talagang tumutulong. Sabi niyo nga po, gumagamit siya ng mga tao para maging tulong. Kagaya nyo, kagaya ng mga TRL families. Alam niyo po, sa TRL ko lang po talaga naranasan yung pagmamahal talaga ng pamilya. Ayan. Amen. Pastor Len. Kay Pastor Lauro. Ano po yung mga prayer na yan, napakalaking bagay po niyan eh. Malaking tulong po yan. Hindi naman kailangan laging pera, di ba? Yung mapag-pray mo lang na may humingi ng tulong, mapag-pray mo. Pero yung pakiramdam po kasi na nag-iisa ka lang para dun sa mahal mo sa buhay, napakahirap po nun eh. Ganun po. Kaya sobrang thank you, nakakilala ko sa Lord. Ayun. Amen. At sa lahat po ng mga tumulong sa akin, simula umpisa nung January. Nakalista nga po yung sa notebook eh. Sabi ko, paano ko ba gagantihan tong mga to? Kaya sabi ko, Lord, araw-araw ko po talagang pinapanalangin na, Panginoon, lahat po ng tumulong sa akin, financial, prayers, kayo po ang magbalik ng pagpapala sa kanilang buhay. Kasi kung ako, hindi ko po talaga kaya yung laban, pero pag sa inyo ko po talaga minigay, kayo po ang magabalik ng mas malaking pagpapala po sa buhay nila. Yan. Amen. Praise the Lord. At napakaganda ko ng mensahe ng Diyos na ibinahagi po ni Pastor Ani. May sinasabi, pakibasa mo natin yung sasabi ni Sister Che, Ate Jengpot. Yan. Pakibasa mo na natin. Para sa akin, hindi bargain yun. Parang promise mo yun, promise mo kay Lord. Pero hindi siguro tumutugon ng Lord based sa promise mo sa Kanya. Kasi alam ni Lord, pwede mo itong hindi matupad dahil ikaw ay tao lang. Pero maganda din na kahit wala yung tulong ni Lord, gagawin natin yung pangako natin sa Kanya. Amen. Ayan. Alam mo yung speaking of, ang maganda sa next time, pag-pray mo, Ate Maylene, ang pag-pray mo, Lord, hindi na yung kagalingan ni mama mo. Ang ipag-pray mo sa susunod, makilala niya ang Diyos. Ayun. Pag nakilala niya ang Diyos, doon niya maranasan kasi yung kagalingan kasi, napaka-easy lang kay Lord yan eh. Ang, sabi ka ng Bible, Proverbs chapter 4 eh, the word of God brings healing. So, susunod pa, naalala ko dati sinabi ni Pastor Lauro sa mga strong survivor na, ipag-pray natin yung makakilala tayo sa Diyos. Dahil, kapag tayo nakakilala sa Panginoon, God will prolong our life. No? At bakit bibigyan tayo ng Diyos ng buhay? Bakit tayo papagalingin ng Lord? To serve Him. Kaya susunod, pag-pray natin si Mama, makakilala siya sa Diyos. Para siya gumaling na, makapaglingkod na siya sa Panginoon. May pangyayari kasi sa buhay ko niyang Pastor Ani. Simula ng, meron kasi tayong tupan ng dati sa TRL Tigbe. Ano siya, napakasipag na coordinator yon, yung nanay ni Sister Mariel. Napakasipag na coordinator. Yung time na yun, pausbong pa lang yung TRL Tigbe. Tapos, bata pa kasi siya, 45 lang nung time na yun. Yung siya na-diagnose na merong breast cancer. Yun yung time na talagang, Lord, pray ako ng pray kay Lord. Na gumaling. Siyempre, di ba? Lahat naman tayo. Pray. Na hindi ako tinugon ng Diyos yung time na yun. At kinuha siya ng Panginoon. Kaya mula nung time na yun, Sister Jen, nagbago yung pananaw ko about din sa mga ganyang deal, yung about sa ganyang dealing. Kasi talagang pinag-pray ko sa Lord yun eh. Na, yung talagang bakbakan yung prayer namin kay Lord noon, time na kagalingan. Bata pa siya noon ha. At kagamit, hindi siya yung basta, kumbaga coordinator siya nung TR Tigbe. Tapos kinuha siya ng Panginoon. Simula noong time na yon, parang nagbago na rin yung pananaw ko, Pastor Ani, about sa ganyang sitwasyon. Halimbawa, may sakit, tapos kailangan ng prayer. Hindi na katulad dati na parang, kasi talaga nagtanong ako sa Lord noon eh, bakit nangyari yun eh. Pero mula nung pangyayaring yun, sabi ko si Lord, mula nun, hindi na ako yung parang sobrang, alam mo yun, yung sa paghingi ng prayer, dealing ng prayer, na Lord, pagalingin niyo. Kaya parang ako natatanggap ko siya, na ano man yung tugon ng Diyos, oo, natatanggap ko na, halimbawa, may mga sitwasyon ganito, ganun. Kaya, kahit may pag-pray ko, kung ano yung tugon talaga ng Diyos, yun ang mangyayari. Yung pangyayaring ito, kung mababasa natin ang 1 Samuel chapter 4 hanggang 6, Ate Maylene, Ate Jengpot, and Pastor Ani, alam naman natin na natalo kasi ng kalaban, natalo ng Palestine yung Israel that time. Kaya yung kaban ng yaman, yung kaban ng Tipam, nakuha ng kalaban, napunta doon sa kalaban. Kaya kanong nabalitaan niya nila Eli, nabalitaan ng mga Israelita, nung manugang ni Eli, and bigla nung nabuwal sila at namatay eh.
Tapos sobrang shock sila na yung pinaka-inaasahan namin kaban ng tipa ng Diyos, napunta sa kalaban. Napaanak nga doon, hindi oras si Pinehas, di ba po? Sa biyaya ng Diyos, hindi naman laging, hindi, alam mo yun, yung sa buhay natin, hindi lagi tayong talo. Dumating sa punto ng chapter 6, konektado yung chapter 6 at chapter 7 na nabalik yung kaba ng tipan sa Israel. And always remember, my dear brothers and sisters in Christ, na ang tulong ng Diyos ay nagdadala sa atin. Hindi lang tayo binabalik nito no? Kundi yung revival ng Lord. Since sa chapter 7 na binasa natin, ipinaranas ng Lord yung revival sa Israel. Ang tulong ng Diyos, dadalhin tayo nito sa pusong una, no, Pastor Ani, katulad nga ng mga mensahe mo, sa repentance. Dinala sila ng Lord sa repentance. So, when we are experiencing troubles, trials, and circumstances in life, at yung tulong ng Diyos, dadalhin tayo sa realization talaga May paparealize si Lord sa atin Minsan parang, hindi ako answered prayer. Pero may dadalhin talaga tayo ni Lord sa realization ng buhay. Ganito rin yung bagay na ginawa ng Diyos sa mga taga-Israelita. Sabi nga ni Ate Che, may tanong siya. Sa dyan po, pakibasa po. Kailangan ba natin talagang hingin ang tulong ng Diyos sa lahat ng bagay? As in, lahat? Wala bang mga bagay na kaya natin gawin sa sarili natin? Bilang isang, bilang isang tao, we can do nothing without the help of the Lord. Talagang Diyos lang Kailangan natin talaga ang tulong ng Diyos. Naalala ko yung sinabi ni Gary V. Sabi niya, 95% kay Lord. Pero yung 5%, magagaling din naman sa akin. So bilang isang tao, may participation din. Lagi naman partnership Pag binasa natin ang Bible, laging partnership yan. May gagawin ng Diyos, may gagawin din tayo. May gagawin tayo, lalo tigit may gagawin ang Diyos. Totoo naman din yun. Halimbawa ako, pray ako ng pray na kagalingan, tapos wala naman ako tigil sa... Parang yung sa Second Chronicles nga, di ba? Yung sabi, humingi sila ng tulong, pero sabi ng Diyos, manatili kayo diyan, di ba? May lesson talaga na Kay Pablo din naman, di ba? Humingi siya ng tulong na alisin sa kanya yung thorn in the flesh, di ba? Pero hindi siya tinugon kasi sabi niya, ang tulong ko'y sapat na. And then, Pastor Ani, naranasan din ng mga Israelita that time, sa chapter 7, yung redirection. Inaayos ng Lord Minsan may mga direction tayo sa buhay natin, akala natin ito yung way. Pero yung tulong ng Diyos, dadali tayo sa direction niya na mas perfect yung direction niya. Kasi sabi niya sa mga Israelita, dito kayo, pray kayo. Pray kayo, manatili kayo dito. And yung reminders, Pastor Ani, yung sabi mo nga yung bato, nagkisilbing reminders yun Yung tulong ng Diyos, nagbibigay sa atin ng reminders po yan, mga kapatid. Bisa kasi totoo yan, pag answered prayer tayo sa mga bagay-bagay, madalas tayo ay nakalilimot. Kaya minsan may mga sitwasyon sa buhay natin na pinaparanas ng Lord upang magsilbing tanda o paalala na, si Lord, kailangan natin si Lord. Yun nga po yung nakakaiyak doon sa kasi, diba, ilang beses ka nang tinulungan ng Diyos, tapos nakakabalik ka pa rin sa pagkakamali. Kaya nga minsan talaga, dapat pala yung sa Stone of Ebenezer, yung pala yung parang remembrance ko na kasi kailangan lagi sabi kay mama mo, kasi pinagaling ka ni Lord Maalala mo yun. Ayun nga po. Ang tulong ng Diyos, nagdadala sa atin na maalala natin ang Panginoon. And yung tandaan natin, yung restoration. Napakahalaga ng restoration. Ayan, sabi, ang galing naman po. Akala ko pakibasa ka sa Jengpot. Ang galing naman po, akala ko ang redirection ay way of God's correction lang. Pero ito din pala mismo yung tulong ng Lord. Kasi minsan may ginagawa tayong action At yung action na gagawin ko para maranasan ko yung tulong ng Diyos. Pero meron palang si Lord na direction. Hindi direction natin, kundi yung direction ng Panginoon. Sabi, dito lang kayo. Diba si Samuel, nagpatay nga siya naghandog siya, nagpray siya. Palapit na yung kalaban. Pero si Lord yung
nagpagulo dun sa kalaban. Palapit na no? Pasaraan Opo. ni Ate Jengpot yung kalaban habang nag-worship sila Palapit na ng palapit Pero ang ginawa ng Lord, sige tuloy lang kayo dyan. Okay, mapapadistract. At si Lord ang gumulo sa mga Parang kalaban. natakot pa mga, kahit naranasan na nila, natakot pa rin yung Israel na no? And after that, tuloy-tuloy na sila ulit sa buhay nila. Sabi nga ni Samuel, umuwi na sa Sarama, tuloy ang buhay, at hinintay yung gagawin pa ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, sa buhay na ito, tuloy lang ang buhay. Answered prayer man tayo o hindi, tuloy lang ang buhay. Si Samuel, yun, nakuha yung kaba ng tipan, nabalik yung kaba ng tipan, tinulungan sila ng Diyos. After nun, tuloy pa rin. Hindi huminto si Samuel sa buhay niya. Ang daming namatay noong time na yon. Namatay din si Eli, namatay din yung mga anak ni Eli. Hindi magkatapos doon. Nagpatuloy si Samuel sa kanyang buhay paglilingkod. Mga kapatid, ang tulong ng Diyos siya magtutulak sa atin na magpatuloy sa buhay na ito. Answered prayer man tayo o hindi, tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang buhay. Amen. Naalala ko sabi ni Pastor Arnel, tandaan natin ang protection ng Lord, di ibig sabihin yung walang danger. Pag sinabing ang protection ng Lord, even in the times of danger o sa panahon ng mga magagandang pangyari, nandun lagi ang protection ng Diyos. Ganun ang buhay. Laban lang, Sister Mylene. Okay. At si mama mo, pag-pray natin sa susunod, Lord, na siya ay makakilala na sa Panginoon. Amen. Kasi kahit naman ang tulong ng Diyos, ang kagalingan, napakadali lang yan. Ang dapat na maranasan ng tao, makilala nila ang Diyos. Sila ay ma-born again. Dahil pag sila ay na-born again, bibigyan pa sila, Mama, bibigyan ka pa ng buhay ng, ano pangalan ni Mama? Sima po. Mama Sima. Napakadali ng kagalingan sa Lord. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng relasyon ka sa Diyos. Sa gayon, humaba ang buhay mo, magsama kayo ni Ate Mylene na maglilingkod sa Panginoon. Ayun po. Maraming salamat po. At si Sister Jengpot din po, may pagdadaanan din sa buhay yan. Pero tuloy lang ang buhay. Amen. Physical din, di ba? Meron din siya nararamdaman sa physical niyang buhay. Pero tuloy lang ang buhay. Si Pastor Ani, namatayan, ngayon nag-iisa, tuloy lang ang buhay. Mag-isang taon na pala. Isang taon na pala. April birthday niya, May. May naman siya. Pero kita mo, pero pinagdaanan din, nakaramdam din siya ng lungkot. Grabe din yon. Pero tuloy lang ang buhay, mga kapatid, at ang tulong ng Diyos lagi available. Ang tulong ng Diyos magdadala sa atin sa isang pusong matuto ma-realize. Si Lord meron siyang direction sa ating buhay. Gusto ng Lord na maalala natin siya lagi. Yung bato, alalahanin natin yung bato. Naalala ko yung pamangking ko, si Miss Pa. Ako nagpangalan nun Nasa langit na siya ngayon. Yung pangalawang anak nila, the Lord is my tower. Ngayon, si Lord ang bantay namin. Okay, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tulong ng Diyos ay mananasan niyo pong lagi. At bago tayo dumako sa ating pong closing prayer, sa panguna po ni Pastor Ani, awitan muna natin ang Panginoon. Amen. Be strong, Ate Mylene, ha? Opo, strong. Ayan po. Sige po, minsan paawitan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sa bawat araw, biyaya mo ay lagi nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay lagi nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw
sa'yo'y aalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa aming buhay. Answer prayer man o hindi, ang tulong mo ay sapat. Ang lakas, ang katatagan, ang kapayapaan, restoration, revival, victory. Ito ang hatid ng tulong niyo po sa amin. Biyaya at pagpapala, himala. Ito po ay hatid ng iyong tulong sa amin. Panginoon, sa lahat po ng mga may prayer requests, kagalingan, himala, kalayaan sa lahat ng karamdaman. Lord, ikaw po ang higit na may kapangyarihan na magpagaling sa kanila pong mga buhay. At nawa po, Panginoon, hindi lamang kagalingang pisikal, maging ang kagalingang espiritual, kaligtasan, Panginoon, ay maranasan po nila sa kanila pong mga buhay. Pakipagpalain niyo po lahat na may pangangailangan ng tulong pinansyal, tulong pisikal, Panginoon, kagalingan, na sila po, Panginoon, ay makalaya ang mga strong survivors, Panginoon. Sila po ay humingi ng tulong, na sila po ay makalaya sa kanila pong kalalagayan. Nawa po, Panginoon, ikaw ang Diyos na maghimala sa kanila pong mga buhay. Sa lahat po ng mga may mabibigat na sitwasyon na nangangailangan, humingi ng tulong sa inyo, Panginoon. Sa anumang kaparaanan, sa anumang bagay, Panginoon, ay maranasan po nila ang iyong tulong. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ikaw ang Diyos noon na gumagawa ng mga himala at mga kamanghamang at mga bagay na imposible, ikaw pa rin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Di ka nagbabago, Panginoon. Ang tulong mo ay sapat. Ang tulong mo ay naghahatid sa amin na masaganang pagpapala. Lahat ng mga nakaisa po namin sa mga oras na ito, anuman ang kanilang pong panalangin, ikaw po ang siya magkaloob nito sa kanilang pong mga buhay. At ito po'y maghatid sa kanila na patuloy na magtiwala at lumapit po sa inyo. Hindi po maging dahilan ang mga pagpapala upang mapalayo sa iyo, kundi ang mga pagpapalang ito, lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, ay patuloy na magpalapit sa iyo. At magbago sa aming pong mga buhay, kung kami man, Panginoon, may nagagawang mga pagkakamalit, pagkukulang, mga pagkakasala, lahat ng ginagawa niyo po sa amin, ay patuloy na magpabago sa aming pong mga buhay. Sa pananaw, Panginoon, sa aming kalooban, sa aming mga attitude, characters, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sa iyo po namin lahat ibinabalik ang papuri, pasasalamat sa pangalan Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay.
Ayan, God bless us all po. See you po mamaya sa OBS. Bukas po kasama natin ang sila Pastor Laro, Pastor Ruby, Friday edition, morning devotion. God bless us all po. Bye-bye! Happy birthday! Happy birthday! Saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong probinsya ng Pilipinas, muli niyo po kaming samahan sa umagang ito sa isang makabuluhang talakayan Amen. Praise na gagawin God. natin. Ang dapat palang unang-unang mabago ay tayo at ang ating pong mga pamilya. I can drop everything for God. Lahat ng oras. Si Kristo ang truth. Wow, ang ganda naman nun. All about the truth in Christ dapat nating malaman. Ang salita daw po ng Diyos, ang kautusan ng Diyos ay nagsusustain ng buhay para mabuhay sa mundong ito.